Nais ko muna nila. Tayo muna. Maraming Diyos, pwede ka. Ikaw ay huli ng nakilat na naman. Pwede ka sa lahat ng alam ginawa mo naman. Ngayong araw ko, O Lord, yan at inatas ko po pinadala. Ama ng tahanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat ng tahanan na isang tingin mo naman po. Bigyan mo sila namin. Kalakasan, Panginoon. Gagawin mo. Lahat po ng aming lakas na Panginoon mula sa inyo. Wala po, Lord God. I-bless yung bawat isa sa congregation, Lord God. At sa mga miyembro wala mo dito, Panginoon, pinadalahan ko na ingatan niyo po sila, Panginoon, makarating sa inyong bahay sa bahay, Panginoon. Lord, kami ba nagpupulit ng papasalamat? Ano mga papasalamat ko rin ang isa, Panginoon? Ito po yung hihingi ng katawan niyo. Ano yung Panginoon sa Panginoon? Bigyan niyo kami ng puso ng pagkakaugal at hindi mayabang, Lord God. Hindi Ama, pupuri pa sa lahat ko, Lord God, ay naalala tayo sa inyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Happy Father's Day po sa lahat. Biglang tumami. Kanina mo, sabi ko, ayos hindi ako kinakabahan na. Ngayon, ang dami na. Pero ako rin ng Panginoon. May share ko lang po. Okay. Pastor Lardy, alam niyo ma, ikaw lagi gusto kong gayahin. Yung preaching mo. So gusto ko yun, yung light lang ba? Yung hindi ko sinasabi na yung preaching ni Pastor Arvin light. Kasi nakakatuwa yan Talagang nagsala niyo yung verses. Pero yung dating niya kasi iba. Sabi ko, kung ako mag-preaching sana, tulad ni Pastor Arvin. Pagdating sa Tres Marias na pastora, talagang pumupunit. Sabi ko, ang lalagin ng nila. Pero talagang masasabi ko lang, hindi will mo ang masusunod, kundi ang will ng Panginoon. So yung light na inahanap ko, laging malalim. Yung first Sunday po natin, pinakilala ni Pastor Jerry kung sino po ang bride. At ito po ay church. Yung second week naman po, preach ni Sister Banji kung paano maghanay yung bride. Ngayon po, ang dadalhin ko naman ay yung father of the bride. Sino ang father of the bride? Ito nga ang topic. At ang tema ko po, the father of the bride, ang tema ko is the father of the church. Paul, from being caterpillar to pillar. Sa 2 Corinthians 11:2, for I am jealous with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband that I present as he is virgin to Christ. Bakit po kayo nasabi niya, ni Paul sa Corinthians? For I am jealous with godly jealousy. For I have espoused you to one husband that I present you as a chaste virgin to Christ. Ano po ba yung ito po yung brief ko lang city of Corinthians. The city of Corinth was a prominent in the first century. It is located in Greece, and it is most between the Aegean and Ionian seas, which guaranteed its importance both military and commercially. So, ano sila mayamang bayan? Because of, it was a prosperous city but also known for its immorality. Yung talaga pag ang isang bansa ay mayaman, andun po lahat ng immorality. Kasi ano po mayaman sila sagana sila, so nandun po sa Corinth po is mayamang bayan. So, ano po sila? Kilala po sila sa pagiging immoralidad. Because of Corinth's worldly reputation, a new Greek word was coined. So, ilan po ang mga taga-Corinthian bilang mga immoral. Kaya po kaya nasabi ni Paul na to one husband that I may present you. Thank you.
The church in Corinth was made up of both Jews and Gentiles. The church at Corinth had divided loyalty to different leaders. So, iba-iba po sila eh. So, maraming nagaling na leaders. So, divided po sila. There was gross immorality in the Christian church and it was being tolerated. May immorality na sa Corinthian church pero tinotolerate. Kasi nga maraming leader. Ito po yung nangyari kay Paul. During Paul's time in Corinth, opposition against him began to grow. Then believing Jews brought charges against Paul toward the Roman proconsul. But he refused to get involved in the Jewish religious dispute. Yan po yung isa sa mga problema ng hinarap ni Paul sa Corinthian church. Ito, may share ko lang po. Nung ang first ever na napuntahan, pastor ako na alala niyo pa yung mga Pastor Ronnie sa Katipunan. Talagang ang ganda nun. So, Sir Banky, nandiyan ba? Kasi Pastor Arvin. And talagang ang ganda ng ang ganda nung seminar na yun about leadership. Tatlo po yung hindi ko makalimutan sa kanya sa mga bigay na example. Una po yung about sa missionary Christian. Kung di po ako nagkakamali, Pastor D2 or David yung pangalan. Ano po siya? Isa siyang masigasig na pastor. Talaga kung pumupunta pa siya sa mga tribes para na ma-share yung word of God. Pero, ang tumatagal po, siyempre, kumilid na po siya. Dumating po yung time na hindi na niya kaya mag-mission pa. So, ang ginawa po niya, tayo siya ng isang maliit na church sa lugar nila. Tapos doon po siya nag-stay. Tapos po, may isang member ng congregation lumapit sa kanya. Kasi yung kapatid na nasa hospital. Tapos, asa pasok, pinuntahan po niya. Kaya pagpunta niyo sa hospital, nakita niyo yung kapatid ng member nila, marusing, andun niya. Tapos mabaho. Kasi ayaw niya magpalinis, ayaw niya magpa-sa nurse. Lagi niyang minumura, hindi kita na, minumura niya ng minumura. Ngayon, ang ginawa ng pastor, kumuha siya ng langgana na may tubig. Tapos nilinis niya. Sa limit nung kapatid ng may sakit. Will I be just like you? Will I be true and strong and brave?
Did I hug enough? Did I care enough when you most needed me? Was I there enough? Enough to make you feel the power? Your father's At tayo po'y magpasalamat kapag ang mensahe ng ating pastors ay nakakasakot sa atin. Happy Father's Day, Daddy. Thank you po sa inyong sacrifices para po sa ating family, sa pagpaprovide sa amin, and for always supporting us in what we do. And for this Father's Day, we would like to reminisce the most memorable day with you is that you find time and bond with us when we travel. And one word to describe you as our Father is that you're one of a kind, and always remember that we appreciate you and that we always love you, and stay healthy, Daddy. Happy Father's Day! Happy Father's Day po, Papa. May pinaka-memorable ko pong araw na kasama si Papa is nung nanood po siya ng game ko sa 2019. Basta grade 10 po. Nanood po siya ng laro. At kung mali-describe ko po si Papa sa one word is matapang po siguro. Kasi sobrang tapang po ng Papa. Salamat. Tape. Papa, biyahe mo. Tsaka, Happy Father's Day, Papa. Ingat. Happy Father's Day, Tatay. I pray na ingatan kayo ni Lord na sa mga pagtutugtog sa buhay. At I pray din na pahabain pa ni Lord ang inyong buhay ni Nanay. At Happy Father's Day din kay Tito Bern. Salamat sa mga binibigay mong efforts tuwing kailangan namin ng tulong mo. Lalo na ngayong online class. Salamat din sa pag-day. Happy Father's Day! One of the special things na ginawa sa amin ni Daddy sa tuwing Totoo. Kaya yung sumunod na message ko yung delegado. To our best dad, Daddy Arvin. Happy Yung pinili To all fathers out kami ni ate, ni kuya, pasyal sa ating kapre. Yung bag sinasama ni Mama sa inki ay sinain na ako na araw Pinaka-delikadong Thank you, Dad. bagay na maaaring makahit Stay! Yo, shoutout sa tatay ko. Ginawa naman pala akong mabuti. Pero kung makakulog siya, kilala mo na po kung sino ka. Happy Father's Day. And I Iba ang dapat gawin kung tara ka sa dati. destroy mo sila Which sa is isang okay. red. Siya ay isang Kaya mag-iingat po friend. tayo. Kasi ano talaga siya. Ito po, Napaka-public ito po yung oriented sa mga amin. example Tapos na napaka-close Paul, sa kanya. Pero tapos nasasabi ko sa kanya yung mga sekreto ko na kami lang. kasi sabi ko dito sa leadership. Sa Yung church lagi daw po, nila, salamat. may dalawang klase ng pillar. Ang una po yung pillar talaga, at yung pangalawa, yung caterpillar. Ayan. Ano po ba pinagkaiba nila? Yung ang pillar daw po, mas maganda. Kasi kung dasyon po siya maganda siya eh. Samantala ang caterpillar, pangit. Kasi yan po siya, Tapos ang pillar daw po, bumubuo, nag-build. Samantala ang caterpillar, nag-destroy, sumisira. Ang pillar po ay tama. Ang caterpillar po ay may tama. Yung pinsabi. Yan. So, ano po ba yung caterpillar ito pillar? Tandaan po natin, si Paul, bago siya maging Paul, siya mag-soul. At bilang soul, siya po ay isang pillar. Si Saul po, as a caterpillar, things is doing right. Iniisip niya po na tama yung kanyang ginagawa.
Yung isip niya lang po yun. Persecuting the Christians, destroying and killing the church. He thinks he's following the right people. So, paniniwala niya lang po yun. Yung mga yan, as a pillar. Siya po ay pumapatay ng Christian. So, ang tanong po, sa panahon ngayon, in this modern era, as in today, how do we heal the church? Dito po natin alam na pag ginagawa namin itong mga bagay na ito is nagiging ano tayo? Soul na caterpillar. Tayo po ang pumapatay ng church. Yung po nga, how do we heal the church? At ang unang-una po, reason to heal the church is ito, di ba? Share ng word. So, yung sa Levitate, 'cause they haven't met my dad. They don't know the word. You can send me to dry, you can Mga salita. Alam naman po natin ang ating Great Commission. me to my dad's a hero to me. The church will die. Po, number 2. Regularly criticize leaders. Yan talaga magawa yung mga caterpillar ng church. Wala silang makita maganda at tama. Lagi silang may nasasabing mali. At lahat na lang ng pagkukulang ng pastors o mga leaders ang nakikita nila. Wala na silang nakikitang tama kasi nga sila ay tama. Hindi daw po isang caterpillar ng church. Ang gawain niya mag-criticize ng leader. Mali naman yung Ganun. Kasi wala naman siyang wala sa puso niya ang mag-build. Ang gusto niya lang is mag-destroy. Kaya church, mag-ingat po tayo sa caterpillar na to. At sa tingin ko lang po walang caterpillar sa church na to. Nagpiparit po na wala. Ito po yung number 3 na reason kung paano patayin ng church. Attend service frequently. Ang hilig mo muna, bihira naman magsimba. Laksan daw Huwag ganyan naman lagi sinasabi ng pastor pa, alam mo? Ang lakas-lakas nila mamuna, puro mali. Pero hindi sila naman magsimba. Once a month. Mga ganyan. Tapos, ang gagawin lang nila, mamuna. Hindi daw po talaga yung mga caterpillar. Kasi, ang main priority nila is to destroy. Mahira naman talaga. Tapos, they refuse to volunteer. Yan. Alam po natin na kailangan volunteer. Mga caterpillar po, hindi sila nag-volunteer. Lagi ang busy. Busy sa pagkain, busy sa pagsila. Yan po yung gawain nila. Bakit ako mag-volunteer dyan? Busy ako. Ayoko. At ito po, itong number 5, sigurado ko po kung ginawa ito ng church, hindi po tayo aabot dito. Hindi tayo makakarating sa lugar natin ng bahay sa bahay. Kasi sa Bonanza pa lang, kapag ginawa ng church ko, doon pa lang, ligwak na ang church natin. Number 5 reason to the church, neglect the youth. Nung sintahan ko lang ang kabiyan yun, sinama niya ako doon, nagutang may church sa Bonanza. Kung di pa ako nagkakamali si, ano pa po ang may hawak ng Pastor Irene, ang kabataan doon. Nakita ko marami pang kabataan doon. Nalagay ko pala dito, may isip. Ngayon, si Pastor Hazel na. At nakikita ko yung puso niya para sa mga youth. Kaya, nagpapasalamat ako sa mga pastor na ang puso nila ay tulad ng puso ng Panginoon na hindi nila pinapabayaan na mapahamak ng ating youth. Dahil tunay nga naman na ang mga youth natin yan ang magiging future ng ating church. Kaya maraming salamat sa ating pastors. Number 6 daw na reason, complain or then encourage. Puro angal. Bago mo gawin, angal ka muna. Imbis na magbigay ka na
lakas ng loob, mag-encourage ka, wala, ang dami ng caterpillar, ayoko yan, ako na naman, gano'n. Puro angan na lang siya. Kasi nga, wala siyang pagmamahal sa church. Imbis na magbigay ng encouragement, wala. Papakita mo na, wala kang talaga. Wala kang pag-ibig sa church. Yan po ang pang-anim na reason kung paano namin pinapatay ang church. Ang pang-pito po, stop taking the Bible seriously. Ito po, maraming maano nito. Lagi sulat lang ng tao yan. Tao lang gumawa niyan. Hindi ko nila alam. Totoo talaga, tao lang gumawa niyan. Pero may gabay na ating Panginoong Diyos. Kasi sinasabi nga nila, ikaw tao ka. Susulat ka ba ng ano? Kasi sira mo. Ang Bible, ano yan? Nandiyan ang pagtuturo ng Panginoon kung paano ituwid ang isang tao. So hindi natin nasasabi, tao lang gumawa niyan. Tao ang gumawa niyan na may gabay ng Panginoon. Pero sila, wala. Gawa lang ng tao niya. Hindi nila inaano. Dahil hindi nila nalalaman na yung Biblia ay kanilang kailangan. Di ba, napakaano nga po ang Bible. Yung pala po, napakaano na ng meaning. Basic information before leaving earth. So, kailangan mo malaman ng informasyon bago ka mawala sa mundo. Kung wala ng Bible, hindi mo malaman kung ano. Na, may impyerno pala. Di ba? Nila, after pumili ulit, you only live once No. Hindi ka you only live once. You only die once. And after you die, judgment. Yun po ating tandaan. Kaya sa mga hindi ko na yan, sa Bible reading, start na po natin. Kasi yun po talaga magtuturo ng tamang daan kung ano dapat natin gawin habang nandito tayo sa lupa. At number 8 po, reason kung paano natin pinapatay ang church is value personal preferences over soul. Mas pinapahalagan pa po natin ang ating sariling kagustuhan. Ayaw, mag-preach niya si pastor ng tagal niya. Hindi ako makikinig niya. Ay, ito share ako. Mukhang ayos to Etong sa'yo, hindi ko sasama to. Bahala sa buhay mo. Mas pinahalaga niya yung kagustuhan niya. Kasi sa kalooban ng Panginoon. At yan ang dahilan or magiging dahilan kung bakit mamamatay ang church. So, iwasan po namin kung walang ito na paraan ng pagpatay ng church. Una po, don't evangelize. Number 2, regularly criticize leader. Number 3, attend service frequently. Reduce the volume here. Number 5, naisasakit ang halaga. Neglect the youth. Complain more than encourage. Start taking the Bible seriously and value personal preferences over soul. Ang nangyari na po, namatay na yung church. Diba? Namatay na po yung church. Ano rin po mangyayari sa family na walang church? Number 1 po, there is no spiritual guidance. Wala kang church. Paano makilala ang Panginoon? Paano magagay sa spiritual mo? Kung walang nagsasabi sa'yo o na nakakarinig ng isa akin. Kaya napakahalaga po ng church. I have had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across a million different apps. So, I tried ClickUp. Now I can stay on top of my tasks in one place, visualize and manage work my way, and collaborate on documents with my team, all in one tool. Now with ClickUp, all my work is finally in one place. Get ClickUp today. Wala kang church. Wala nagpakilala sa isa pang Sa iyong tamis at Hindi tulad kapag may church ka, nandun yung security mo na nakilala mo yung Panginoon, tinanggap mo siya, alam mo kung saan tayo mapupunta. Alam mo na yung daan. Patungo sa kanya. Number 3, the family without church, they depend on money, not with their relationship with God. Wala akong church. Mas unahin ko ito, kailangan ko mabuhay, kailangan ko mapayaman. Dito ako, kailangan ko mabuhay, wala akong makialam sa Panginoon. Kaya nga din sinasabi ng Panginoon, mas mahihirapan ng mayaman pumasok sa nananigay kaysa akabay ito na pumasok sa butas ng karayo.
Kasi mas inukuna nila yan eh. Kayamanan. Dito ako sa lupa, kailangan lahat ng yaman. Meron ako kalakasan, kapangyarihan. Nabulag na sila. Kaya ang Panginoon, hindi nila kinikilala. Kasi sumangasa sila sa sarili na kakayanan. Mayaman sila eh. Marami silang pera at kapangyarihan. Which is mali. Lalo naman kung saan sila pupunta. Tinamasan nyo na lahat ng kasaganahan sa lupa. Asa pa ba kayo mga tamasa niya sa langit? Di ba nagpaksasa na kayo sa lupa? Ngayon, pagbayaran niyo niya sa impyerno. Kasi hindi kayo kumilala sa tanging daan ng Panginoong Jesus. Number 4, they have no spiritual family. Wala silang church. So, wala silang spiritual family. Hindi nila alam na mas mahalaga ang spiritual kaysa physical. Dahil mas grabe mo. So sabi niya sa kanya, the joy of the Lord is my strength. Ang kailangan ng Panginoon ang kalakasan. Bigyan mo man papansin na pag ginagawa tayong bagay na hinagagalang ng Panginoon, sumisigla tayo sa masayang kaloob. At once na gumagawa tayo ng kasalanan na alam natin, tayo nang hindi na nalulungkot dahil alam natin na nasaktan natin ng Panginoon. Number 5, there is no direction. Wala sa direction. Hindi nila alam ang daan eh. Hindi nila alala ng Panginoon. He is the way, the truth, and the life. No one comes to God by Him. Eh, hindi nila kilala. So, hindi nila gusto mo papunta sa Panginoon. There is no direction. Number 6, they don't have an opportunity to go in the ministry. Wala kasi silang church, so kung sila mag-aaral ng pagkakataong mag-involve sa ministry. Number 7, there is no real joy. Iba po ang happiness sa joy. Ang happiness po, sa Tagalog is kaligayahan, while ang joy is kagalakan. Maaaring maging maligaya sa akin natatayuan, maraming pera, kapangyarihan, ari-arian. Pero ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon, yun ang hindi mo matatanggal. Dahil hindi mo siya kilala. Diba? There is no real joy without Jesus in your heart. Tandaan ka namin yan. Number 8, there is no spiritual growth. Paano wala na go? Hindi ka naman wala ka namang church. Wala ka nang narinig na salita ng Panginoon. Kaya, hindi ka wala. Number 9, family without church, they are busy with worldly things and not godly things. Mas pinahalaga nila ang mundong bagay kaysa sa bagay na nasa Diyos. Kasi nga, wala silang church. Nakakalungkot, ang hirap pala isipin kapag ang isang tao walang church. Wala siyang direction, wala siyang guidance, wala siyang real joy. Ang kanyang kasiyahan ay parang panandalian. Tapos, lagi silang busy sa mga mundang bagay. Ito number 10, ito po talaga without church. They don't have a pastor in a church to ask for prayers. Wala kang church. Sigurado wala kang pastor na mahinga mo ng tulong ng prayer na alam naman po natin na isa sa pinakamahalagang bagay. So sa lahat sa Panginoon na tayo lahat dito ay may church tayo. May mga pastors tayo spiritual, nagbibigay ng spiritual guidance. Kaya sa ating mga kakilala, mga kaibigan, kahit hindi naman po dito basta share lang natin yung salita ng Panginoon, magkaroon sila ng church na gagabay sa kanila. Pero syempre, hindi naman po lahat ng church tama yung tinuturo ay hindi po natin church na tama yung doctrine. Yun po ang pagpatay sa church at ang nangyayari sa mga pamilya walang church. Yun pong ginawa ni Saul as a caterpillar. So caterpillar ba ang wala ng pag-asa?
Alam ko lang po, pag-caterpillar ko ba wala ng pag-asa? Ayan. Ayan. Meron ka po. Kasi pag nakilala niya ng Panginoon, ano po nangyayari sa caterpillar? Nagiging butterfly. Kung yung caterpillar hindi-destroy, siya naman nagpo-pollinate. Diba? Kung ang caterpillar pangit, siya naman maganda. Yun po ang isang example na ang caterpillar na nakakilala sa Panginoon. Si Paul nung una, soul, siya ay caterpillar. Pero nung nangyari niya sa road to Damascus, kung basket na nangyari, kung saan nagkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon, pakita sa kanya, tinanong niya, sino ka, Panginoon? Hindi ba, wala si Jesus, ang inyong pinipersecute. And then, hindi na lang din nangyari doon. Nabulag sa inatan si Paul. Nabulag. Parang, kung iisipin mo, bakit nabulag si Paul? Parang pinakita ng Panginoon yung mga ginagawa mo, bulag ka pa. Bulag ka sa mga ginagawa mo, sa persecute, sa Christian, sa pag-destroy ng church, bulag ka. Dahil nga doon, inutusan si Ananias na puntahan si Paul, ng story. Pero natakot si Ananias kasi kilala nila sa Paul mamamatay Kristiyano yun Lord, ba't ako pupunta ron? Di mamamatay Kristiyano yun. Pero diba, as a caterpillar, pinili pa rin siya ng Panginoon para sa kanyang gawain. Ngayon, nakalala si Paul sa Panginoon. Yan, naging Paul na nga siya na po ay pillar. Yan. After meeting and having a personal encounter with our Lord Jesus Christ, Paul became much more eager in doing the right things, sharing the gospel, the word about Jesus Christ, how He died and rose again, leading them. He built many churches. Yan. Nung si Paul po ay naging pillar na, he knows he's doing right. Kasi nung una, he thinks, iniisip niya na. Pero naging pillar na siya, alam niya na kanyang ginagawa ay tama na. He helps the Christians and Christianity to grow. Yung sila niya, pinapatay niya, naging siya. Tumulong siya para lumago. He's building the church, and as he knows, he's following the Lord's path. Kung yung nung una, iniisip niya na tamang tao ang mga sinusunod niya, nung naging pillar siya, alam niya na tamang Diyos at Panginoon ang kanyang sinusunod. So bakit nag-build si Paul na many churches, maraming churches? Why attending church services was so important? Diba? Bakit importante talaga ang attending church service? Nakita naman po natin kung gaano kadilig ang isang family pag walang church. Kaya po, nagpursige si Paul talaga na gawin natin. Mag-build ng church sa iba't ibang lugar para makalala natin. At natutuwa po kasi ako kayo kasi po si Paul yung siya po talaga yung preach sa mga Gentiles. Para naisipin mo kung wala si Paul, hindi natin na makakalala sa Panginoon. Kasi lahat po na ang church na mixed natin, Gentiles at Jews. Ito po yung 7 reason kung bakit po napakahalaga natin sa church services. Number 1 po, it is a place of spiritual growth. Pag umaatid po tayo sa church, at nakikinig po talaga tayo, kaya unawan natin at naunawaan natin ang mensahe, doon po nag-bloom ang ating spiritual growth. Doon tayo lumalago ang pagkakalala natin sa Panginoon na hindi natin alam, hindi natin namamalayan na hindi na pala tayong binabago. Dahil sa ating pakikinig, nagkakaroon tayo ng growth about the Lord. May syempre lang po yung yung po rin talaga, wala naman po talaga ako sa as Catholic, alala ko lang siya na namatay sa krus. Ganun lang. Si Jesus. Pero nung napunta po ako sa church na po,
So, ang dami ng ano natin na. Yung mga pastors, pastor, yung parang turo ng about homiletics, hermeneutics. Mas doon mo makilala mo. Mas makikilala mo siya, mas mamahalin mo siya. Kung alam mo lang kung gano'n kahirap ang ginawa niya para magkaroon ka ng kaligtasan, ma-appreciate talaga siya. Na hindi biro ang ginawa niya mamatay sa krus para lang iligtas ka. Na isang daang porsyento ng kasalanan na kanyang binayaran. Doon mo lang malalaman talaga kung gaano ka kamahal ng Panginoon if you're attending the service sa church. Attending the service po, huwag po sana tayo matutulog. Kaya nga po tayo ma-attend para po tayo makinig. Hindi po ba matulog? Lalo na po ngayon, aircon na tayo. Di ba? Kapag akinig sa labas, uy, ano oras na? Oh, tara, mag-church tayo kasi bukas na aircon doon. Di mo? Kasi yung ano po talaga, nagsimula po ang church namin, nabutan ko po sa Bonanza. Wala pong dingding doon. Talagang gugulan po, tsaka ano eh. Tapos ngayon po nakita niyo yung group ng church. Diba? Dati po electric man lang, bukas lang. Ngayon, naka-aircon na. Tapos yung iba, wala. Number 2, it is a place of revival. Ang church po natin ay place ng revival. Kung ikaw nanghihina, ito ng pag-asa, tandaan mo ng salita ng Panginoon, ang kanyang kagalahan, hindi nyo magbibigay lakas sa inyo. Maaaring ano po, sa physical, hindi kahit physical talaga yung mapalakas kayo ng Panginoon sa kanyang salita. Kung baga kung ikaw yung nanghihina niya, ang salita ng Panginoon talagang bibigyan ng kalakasan sa iyo. Tandaan po natin, brothers and sisters in Christ, kapag po tayo ng problema or may pinagdadaanan, hindi ko naman po sinasabi ng last resort po ang Bible. Kasi ang Bible po talagang sasagot ng mga katanungan natin sa ating isipan. Ang nilibigay sa atin ng kaginawalan, kagaanan ng kalooban. Kasi kahit alam mo may problema ka, alam mo may Diyos na lagi nang kasama, na may tutulong sa'yo. Kaya namamapit mga unbeliever kapag umahanap sila sa problema, kasi wala silang ibang aasahan kundi sa nila. Kasi hindi sila naniniwala sa Panginoon. Hindi po tulad natin. Nakapag kaya ko ito, alam ko nandiyan ka, hindi mo ako iwanan, lalo sa ganitong kahirapan. Kaya tuwing po tayo, kumbaga tayo po yung nangihina, or minsan hindi tayo nakakapit ng church, taga-gamitin niya kami sa church na nakakayan. Huwag kang magpatalo sa hiya. Hindi mo tawag ng Panginoon. Kapag iyon nakasala, huwag natapos kay Lord. Lumapit ka kay Lord. Yun po ang gawain ng Christian. Kasi hindi naman po tayo perfect eh. Kakasala po yung iba. Sabi nga po, nasa flesh ko tayo. Pero pag nagkakasala tayo, huwag po tayong lalayo sa Diyos. Pagkos lumapit tayo, humingi ng kapatawaran. Dahil ang Panginoon natin, napakalawak ng pag-ibig at pagmamahal niya. Diba si Paul nga po, sinabi niya, ako lang pinakamasamang tao. Pero napatawad ako ng Panginoon at ginamit ako. Kaya huwag ko natin iisipin na kasalanan natin ay napakasama, hindi kaya patawarin ng Panginoon. Basta lalapit ka ng buong puso. Walang halong pagsisimula. Number 3, it is a place of worship. Di ba? Ang sarap pa, umawit, manamba sa Panginoon pag nasa church. Lalo na ngayon kasi talagang komportable na. Diba? Yun ang nais ng Panginoon eh. Kung tayo lang panambahan nun, nakapag-worship tayo, na wala pa tayong aircon, ito nga, wow! Yung is na Panginoon. Itong mga anak ko na ito, talagang yung worship nila, talagang buong puso. Dahil dyan, nagkaka-aircon
Salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapala, sa pagbibigay ng mabubuting pastors at congregation and council. Na talagang iniisip lahat ng kabubuti natin bawat miyembro. It is a place of fellowship. Siyempre, ang church talaga, andyan fellowship. Hindi nga-attend ka dyan, tapos pagkatapos, pag may Sir Maggie, pagdating ng church mo nga, pag church na ako, uwi na ako. No. Andyan ang fellowship natin. Tandaan po natin na ang mga kapatiran, ayan po ang ating isang diyan sa tuwing na tayo nagkakaroon ng kalaputan, pagsubok. Kaya nga po, fellowship. Binibigyan tayo ng Panginoon ng magiging kaagapay. Kaya nga po, mga kapatiran, huwag tayo magiging sa bawat isa. Kasi tayo pinipili ng Panginoon upang maging kalakasan ng isa. Ang kalakasan ng isa, kahingaan ng isa. Kahingaan sa kalakasan ng isa. So, hindi mo kaya mag-isa. Yun lang po yun. Kaya, talagang ilan ng Panginoon ang church ang lugar para sa fellowship. Number 5, it is a place of giving. Ayan na, giving. Siguro naman pinapanood niya, pinapanood niya naman yung sa Facebook, grabe po yun. Basta kapangalan mo pa nga yun eh. Ikaw, Arvin, nakapagbigay ka na ba? O yung mga visitor niyan, pwede rin magbigay. Sabi kong gano'n. Nakita niyo na ba yung yung pinagagawa sa taas? Nakita niyo na ba? Yung alam mo, yung mga trabaho niya, dapat magbigay niya yan. Dapat kailangan ng sacrificial giving. Parang sinasabi ng Panginoon na God loves the cheerful giver. So, kung dinidiktahan niya, sa tingin mo, masaya magbibigay yan? Nagkakasala pa sila dahil sa'yo. Sabi ko, kaya napupulaan talaga ibang church dahil sa mga ganito eh. Lumalaki na ang church mo. Pero sa tingin mo, kalooban ba ng Diyos yun? Sa tingin mo, hindi po. Ikaw ang mamahiya ka. Sabi ko, buti, ang tatagal naman dito, member dito, hindi na O ikaw, may trabaho yan sa susunod O yung mga dyan, mas dyan, taga 20. Ginagalan mo talaga sa ito. Bakit ganito? Samantalang sa ito sa Bible, nagaling yung cheerful giver. Tandaan po natin, na kung ang bawat membro, alam nila kung bakit tayo nagbibigay. Dahil ang Diyos ang unang nagbigay. At wala tayong pag-aari, wala tayong pagmamalakas sa Kanya. Kung baga, ang binibigay natin, ay hindi pa rin sa atin. Nagbibigay tayo para ipakita na ating pagiging budget. Pero nagbibigay tayo, isipin mo para makaan sa Kanya, no. Hindi kailangan ng Panginoon ang ating pagbibigay. Ginagawa niya lang ito para makita ang ating pagiging masunurin sa Kanya. Kung may puso tayo na tulad sa Kanya. At salamat naman sa Panginoon. At ganoon po tayo dito. We are a obedient giver. At nakikita niyo naman po kung saan napupunta ang mga binibigay. Hindi na po kasawala. Nakikita niyo po kung saan napupunta. At yun nagsasamaganda sa church natin na open tayo. Open talaga ang church. Kung saan napupunta yung mga binibigay, kung magkano yung binibigay. Di ba? Stream mo sa atin lang po yun. Na quarterly may reporting about sa finance. Na napakaganda, na transparent talaga. Na walang ginatago. Na, medyo short pala ang church, kaya pala hindi sila nakakapaglabas ng ganito. Ganun. May ano pala ang church, may ano pala sila, project ng sasakyan. Pinagpapay ko sa Panginoon na may magkaroon na tayo ng sasakyan. In Jesus. Kasi napakalaking tulong po. Number 6, it is a place of prayer. Wala na pong ibang lugar na makakapag-panalangin ka ng buong puso.
kundi sa church. Hindi ko naman sinasabing hindi kayo pwedeng nalang sa bahay, saan. Pero iba ko talaga kapag nasa service kayo, ramdam na ramdam yung presensya ng Panginoon. At parang napakalapit talaga yan. Na tandaan po natin ang prayer, yan paano, way of communication po natin sa Panginoon. Salamat po sa believers, tulad natin, na pwede na tayong lumenta sa Panginoon, dumiretso sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin. At alam naman po natin na ang panalangin talaga is powerful. Wala pong makapagsabing nito na dito na hindi mapangyarihan panalangin. Dahil pag nanalangin ka at nakalooban ng Panginoon, nasa gawin na sasagutin din na atin. Number 7, it is a place of ministry. Ang church po natin, ito po talaga yung place of ministry. Kasi dito mo po malalaman kung ano ang give sa'yo ng Panginoon. Kung ikaw yung mga awit, ikaw yung manunugtog, music ministry ka. Kung ikaw yun, kabataan, youth ministry ka. Kasi sa church, bawat ministry yan ang mag-aan sa'yo. Maggagabay sa'yo sa tamang landas. Tandaan po natin, kapag walang ministry ang church, walang gagawin sa iyo, hahanapin po nila sa labas niya. Kaya mas mabuting sa church na sila magkaroon ng ministry kaysa magkaroon ng ministry sa labas, which is mga barkada. Di ba po? Hindi naman po masama ang magkakaroon ng kaibigan. Pero tandaan po natin ang mundo masama ng pasama. Pero ano po ang ating ginagawa? We are Christian. We should be the light of the world. Pakinggan natin sa kanila na tayo pinili ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban. Huwag tayo sumunod sa mundo, bagos, baguhin natin ang mundo. Yung pagkakataon tayo. Attending church is a blessing because listening to the Word of God will help you grow in faith. Yung 7 reason kung bakit po napakahalaga na matay sa church. It is a place of spiritual growth. Number 2, it is a place of revival. 3, it is a place of worship. Number 4, it is a place of fellowship. Number 5, it is a place of giving. Number 6, it is a place of prayers. And number 7, it is a place of ministry. So, nakatindi na po sa church. Okay na po ba yan? Okay na ba yan? Mr. Banji, nakatindi na ng church. Okay na ba? Hindi pa. Don't just attend the church service. You should, ito pa yung dapat natin gawin. Number 1, love the church. Mahalin po natin ating church tulad ng pagmamahal ng Kristo. Sinasabi na sa Ephesians 5:25. Nabili niya ang kanyang buhay. Ang church po hindi lang pride, but it is also the body of Christ. So mahalin po natin ang church tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Number 2, serve the church. Pagsigbahan po natin ang ating church. Kasi nga, ito pang katawan ng Panginoon. At si Jesus Christ po mismo nag-model kung paano serve ang church. Give through the church. Magbigay tayo sa pamamagitan ng church. Paano po natin magagawa? Paano po magagawa ng church yun? Gawin po natin ang ating responsibility bilang congregation. Magbigay po tayo ng kagalakan sa puso. Ang mga binibigay po natin ang ginagamit po ng church kung makatulong naman sa iba. Kaya don't just attend the church service, give through the church. Number 4, invite people to church. Ano talaga? Great Commission. Kapag ang isang tao kapag may nag-i-invite sa kanya sa church, he is blessed. Because alam niya na may taong
bibigay importansya sa kanyang soul. So, ito pang paplano naman ito, kung paano mabuhay ang church. Kasi kung paano pumatay, don't evangelize, ito naman po, invite people to church. Number 5, worship Jesus with the church. Purihin natin Panginoon sa pamamagitan ng ating paisambahan. Ito po talaga ang isa sa nakapag-alip na ating kalooban. Sino po dito ang hindi gumagaan pa kalamdaman pag nag-worship sa Panginoon? Pag lalo kong bumibigat ng pakaramdam natin pag nag-worship sa Panginoon, may problema po tayo. Kaya kung tayo worship, bibigay tayo ng ating papunta sa Panginoon na dapat ang bibigyan ng papunta. Number 6, pag alam natin na church is worthless, encourage the church. Tandaan po natin, may time ang church natin yung nanihina, dumadaan sa problema. Number 1 yan, financially. Lalo na hindi naman tayo big church. Hindi tayo mega church. Kumbaga, tayo lang. Pero ang nakatuwa dito sa hindi mega church. Kasi isipin natin pag ang mega church, malaki nga sila. Pero sa tingin niyo po, kilala nilang isa't isa? Hindi po. Yun pa ang pinag-iipan. Kasi dito po talaga, kilala po natin ang isa't isa. Maliban na lang po sa mga bago. Pero halos lahat, dito na po tayo nag-evolve. Yan po, encourage the church. Number 7, participate in the church. Yan. Ano po naman natin ang mga program ng church? Pag participate po tayo. Ang tulad po ngayon, ano ba ngayon? Father's Day. Baka naman may ano na naman sila dyan. At salamat sa mga kabataan na talaga nag-effort sa paggawa ng mga presentation para sa mga nanay, tatay, lolo, at kung sino pa man na kabahagi na ating church. Maraming salamat sa inyo. Number 8, pray for the church. Tandaan po natin, hindi lang ang church ang mag-praise natin. Dapat, pinag-pray po natin ang church. Dahil kapag ang church ay nakatuon talaga sa gawain ng Panginoon, number 1 tayo dyan ang kaaway. At gagawa ng kaaway upang masira at manghina ang church. So, don't just pray for ourselves, but also pray for the church. Kailangan po talaga ng church. Number 9, be active in the church. Kailangan po talaga tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang po tayo pumupunta ng church, sabi nga nila, upang magbutas ng bangko or makinig lang. Kailangan active din po tayo sa mga gawain ng church. At isa rin po ito sa ayunan ng ating pagkatao. Number 10, priority the church. Bigyan natin ang prioridad ng ating church. Sometimes talaga may mga bagay na hindi natin maiwasan. Diba, may schedule tayo na dapat puntahan. It's okay. Pero yung tinatamad ako ngayon. Hindi mo lang ako sa church. No, wag po natin gawin yan. Let's give priority to the church. Number 11, support the church. Tandaan po natin, kapag di nasusuportahan ng church, mamamatay po ang church, mabubuo po ang church. Kaya kailangan po natin ang pag-isa ng suporta. At number 12 po, ang pinakamahalaga sa lahat, stay in the church. Manatili po tayo sa ating mother church. Dito tayo nanunan, dito tayo nag-iisip, dito tayo natuto, dito tayo lumago. Kaya gawin natin ang ating naranapat gawin.
let's stay in our church. So conclusion na po ako. Who is the father of the bride? Who is the father of the bride? Which is the father of the church? Sino po kaya? Ito po siya. The father of the bride or the father of the church is the one who preach the gospel to all people. Active in God's word. Set a good example. Teach truth and sound doctrine. Obey God's word. And lastly, remind everyone to serve the Lord Jesus. Narinig po kung sino ang father of the church? P. Preach the gospel to all the people. A. Active in God's word. S. Set a good example. T. Teach truth and sound doctrine. O. Obey God's word. R. Remind everyone to serve the Lord. Sino po? Pastor. Sinasabi po sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kung ang pastor po natin ay hindi tulad ng puso natin sa Diyos, hindi po tayo tatagal. Kung ang pastor po natin sa youth, Pastor Hazel, ay walang puso, na nais ng Panginoon para sa youth, siguro wala po tayo yun ngayon. Kung si Pastor Anipa, Pastor Jerry, Pastor Alex, Pastor Dante, Pastor Emma, kung mga pastors natin, ay walang binigay or hindi puso ng Panginoon ang sinusundan, hindi ko talaga tayo natin. Before I end my message, I just want to remind all of us. Please remember, brothers and sisters, the church is imperfect. Hindi po perfect ang ating church. But it is word and perfect people gathered together to meet the perfect Savior. So stop looking for a better pastor and a better church and start being a better member so you can see the difference. And also please remember that soul winning is not only a duty of a pastor or a full-time worker, but it is a duty of every person saved by the blood of Christ. Purihin ang Panginoon.